Matapos ang sakripisyong ginawa ni Hisuke, ngayon na i-review na natin ang chapter 225 and 226 ng Sakamoto Days ay sa wakas matutunghayan na natin ang mga sumunod na nangyari matapos ang pag-iwan ni Shin kay Hisuke, pati na ang laban sa pagitan ni Hisuke at Kumanomi at nitong bulletproof na nakamaskarang lalaki. Kaya na may this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Lu na kinelyohan nitong si Shin na sabing ipaliwanag mo ang sarili mo ngayon, Shin. Bakit iniwan mo si Hisuke? Inawat naman ni Away si Lu, subalit umiyak naman itong si Lu na sabing nakita mo kanina na di natatablan ng bala ang lalaking nakamaskara, diba? Pwede talaga mamatay si Hisuke, kaya sagot naman ni Shin na sinabi raw ni Hisuke sa kanya na magtiwala lang daw. Kaya gaya na lang daw sa pagtiwala ni Mr. Sakamoto sa kanya ay gagawin niya rin daw ang kanyang parte at magtiwala din kay Hisuke. Kasi may tiwala raw talaga siya kay Hisuke na di ito matatalo. Kung kaya di na lang sumagot si Lu. Sabay naalala ni Shin ang time nung labis ang pag-ensayo ni Hisuke na kinamusta niya ito na dapat ay magpahinga muna ito. Nasabi rito ni Hisuke na hindi pa raw kasi hindi pa raw siya malakas. Kailangan niya pa raw mas lumakas pa. Nang sa ganon ay ang lahat daw ay magre-rely daw sa kanya kung darating ang panahon na kailangan daw nila ng kanyang tulong. Kaya napasabi naman si Shin sa kanyang isipan na wikang Hisuke, huwag kang mamamatay. Matapos niya ay inilipat ang next scene dito kay Hisuke. Nasabi rito ni Kumanomi na medyo matagal-tagal na rin daw nung nangyari yung sa Thailand. Kaya napasabi naman si Hisuke na ikaw siya yung magnet lady na pumatay daw kay Hyo. Mabilis namang kumilos si Kumanomi na sabing sagabal ka sa daan. Sabay inakaka niya si Hisuke at umalis. Nasabi sa lalaking nakamaskara na pupuntahan raw niya sina Sakamoto kaya ito na raw bahala kay Hisuke. Nasabi naman na nakamaskara na sige. Subalit binaril naman ni Hisuke si Kumanomi na naiwasan naman ito na sabing hindi ka makakaalis dito. Pipigilan kita rito. Nainis naman si Kumanomi at ginamit ang magnetic force na sabing ha? Di mo man lang masabi na papatayin mo ko? Duwag. Maya-maya pa'y nagtaka naman itong nagmamaneho ng sasakyan dahil bumigat daw ang kanyang mga gulong sapagkat minagnet ni Kumanomi ang sasakyan nito at hinagis kay Hisuke. Nasabing gusto mo talagang mamatay? Sige, papatayin kita. Pero kung mamamatay ka ngayon, maaawa talaga ako sa lalaking yun na nagsakripisyo sa buhay niya noon para lang sa'yo. Nasayang lang daw. Ngunit di pa rin nagpatinag si Hisuke at pinarekoshay pa niya ang kanyang bala sa mga nasirang parts ng sasakyan na muntik na namang tumama kay Kumanomi. Nasabi pa ni Hisuke na hindi raw nasayang ang buhay ni Hyo. Inisip niya raw talaga ang bagay na ito noon pa. Nasa kung paanong paraan niya raw mababayaran ang sakripisyo ni Hyo. Pero may na-realize daw siya na napagtanto niya na dapat ay mamuhay lang siya sa buhay na gusto niya. Dahil kung hindi ay doon daw niya masasabi na nasayang lang ang buhay ni Hisuke. Sabay ikinasan na niya ang kanyang sniper rifle. Nasabi pa ni Kumanomi na kaya dagdag pa ni Hisuke na hindi lang sa araw na to, kundi simula raw ngayon mismo ay pinapangako raw niya na i-enjoy niya raw talaga ang kanyang buhay kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi raw niya hayaang masayang lang sakripisyo ni Hyo. Kaya sabi pa ni Kumanomi na di mo ba narinig ang sinabi ko? Mamamatay ka na ngayon. At kabaliktaran daw ang pinagsasabi ngayon nitong si Hisuke. Naboboro ito. Matapos yan ay nagbigay naman ng signal ang ibon ni Hisuke kaya naiwasan niya ang atake nitong lalaking nakamaskara. Bagay na ipinasalamat naman ni Hisuke. Sabi naman na nakamaskara na nababagot na raw siya nitong dalawang to na tinatawag daw nila ang kanilang mga sarili ng mga pro na ba't ililesen na lang daw muna nila ang daldal at mas mag-focus na lang daw sa aksyon. Kung kaya't hindi pa nakaposisyon na maayos si Hisuke ay binaril niya ang lalaki subalit di pa rin ito natatablan ng bala. Kaya sabi naman ni Kumanomi na hoy, umiwas ka naman. Sabi naman ng lalaki na hindi. Ang kinaganda raw sa pro wrestling ay ang pagtanggap daw talaga sa mga atake. Natatanggapin mo ang lahat ng atake ng iyong kalaban at i-take down daw ito. Kaya dito na tumalo ng lalaki na sabing tignan natin kung kaya ba raw itong si Hisuke na tanggapin ng kanyang mga atake. Subalit umiwas lang si Hisuke kaya sabi ng lalaki na ba't ka umiwas? Sabi naman ni Hisuke na pasensya na. Teka, ano? Nasabi naman sa isipan ni Hisuke na ano na raw ngayon? May nakaharap na raw siyang mga kalaban na kayang iwasan o ilagan ng kanyang mga bala pero wala pa raw siyang nakaharap na isang bulletproof daw talaga. Kaya dito na siya nasuntok na lalaki ng napakalakas na sabi pa sa kanyang isipan na kung magpapatuloy raw ito ay maya-maya pa tumalon din si Kumanomi na sabing nakuha mo na ngayon hindi mo talaga kami matatalo gamit ang luma mong basurang baril. Sabay minagnetan ni Kumanomi ang mga traffic signs na sabing okay, oras na raw para tapusin na ito. Ngunit nagawa namang maiwasan ni Hisuke ang mga atake na sabi sa sarili nito na ano na raw ngayon ang kanyang ginagawa. Pinagkatiwalaan raw siya ni Nashit na i-handle ang bagay na ito kaya hindi raw niya dapat nahayaan itong dalawa na talunin siya na hindi raw siya pwedeng mamatay dito. Sabay inalala niya si Hyo at si Sakamoto. Kaya dito na naganda si Hisuke na sabing kailangan niya raw protektahan ng kanyang mga kaibigan. Na habang papasugod na ang lalaking nakamaskara ay nagpaputok naman si Hisuke na kung sanay ang bala ay dumaan sa isang gasoline na nasa kalsada dahilan na bumuo ito ng apoy na sumunog sa lalaki. Subalit napasabi lang ito na ang init. Nagulat naman si Kumanomi na sabing sinilaban daw ni Hisuke ang gasoline. Sabi naman ni Hisuke na babagsak ka ngayon kahit na anong mangyari kaya paumanhin. Hindi raw niya gagawing
gagawing madali ang lahat ng to para sa kanila. Nagagawin niya raw ang lahat gamit ang kanyang lakas para mapabagsak daw ang mga to. Nainis naman si Komonomi habang itong lalaki na pasabi lang na wala pa raw nakapag-try na sunugin ang kanyang katawan. Kaya sabi naman ni Hisuke na di siya naapektuhan nun? Ano bang klaseng tigas ang meron na lalaking to? Na tao pa ba raw talaga to? Sagot naman ng lalaki na ako naman na dapat ay wag daw umiwas itong si Hisuke. Kaya dito na niya sinuntok si Hisuke na nagpatalsik dito mga kaibigan, subalit na nakita ni Hisuke na tatama siya dito sa mga tao. Kung hindi niya ihinto ang kanyang momentum ay dito niya agad na inilagay ang kanyang sniper rifle sa semento at naiwasan niya rito mga kaibigan ang tao. Nasabi naman ni Komonomi na pwede naman daw sanang gamitin na lang ni Hisuke ang mga tao para di ito makapag-take ng damage mula sa pagkakatilapon. Na kung hindi raw kaya ni Hisuke na magpakita ng pagkawalang awa ay talo na raw talaga to. Nasabi naman ng lalaki na nakamaskara na ang baliw na yon sinakripisyo niya pa ang kanyang katawan para protektahan ng mga tao matapos ko siyang mapatalsik. Sabi naman ni Komonomi na ano pong pinagsasabi mo? Kinamusta naman ni Hisuke itong si Hisuke. Nasabi pa sa isipan ng lalaki na wikang at pati ang hayop ay gusto siya. Teka, nagsalita naman si Hisuke habang dahan-dahan na tumatayo. Nasabing tama ka Hisuke. Sangayon ako sa iyo. Panalo na tayo sa laban na ito. Nagtaka naman ng lalaki. Nasabi naman ni Hisuke na ang mga tao na to ay malalakas raw talaga at mag-isa lang siya rito. Pero nagawa raw niya mapahinto at mapanatili ang mga to dito. Kaya dahil dyan ay panalo na raw siya. Di naman nagsalita itong dalawa. Nasabi pa ni Hisuke na hindi raw niya hahayaan ng mga to na mahabol si Sakamoto. Sagot naman ng lalaki na pinapagalit mo talaga ako. Tumigil ka na sa pagsasalita ng mga yan na parang isa kang mabuting tao. Pinapamukha mo lang dito na parang akong masama eh. Matapos niyan ay balik dito kina Shin na nag-aalala sa sinabi ni Lu na pwede rang mamatay si Hisuke. Kaya sabi niya sa kanyang isipan na pakiusap sana ay ayos lang daw si Hisuke. Napansin naman ni Lu na nag-aalala ngayon si Shin kay Hisuke. Nang maya-maya pa may napansin naman sila na sabi naman ni Borg na kainis. Tanong naman ni Lu na ano bang problema? Sabi naman ni Borg na kung kailan pero talaga nila kinakailangan ay nagkaroon pa ngayon ng traffic jam. Inuchi ayon naman kay Utang na isang checkpoint daw na masama raw ito. Ang JEA ay naghahanap pa naman ngayon kay Sakamoto. Kaya nang nakita nila ang pulis na nagche-check mga kaibigan ay sabi naman sa isipan ni Shin na kung titignan nila itong sasakyan ay ayaw naman ni Kindaka na ano na ngayon. Kaya kinatok naman ng pulis ang sasakyan na sabi nito kay Bold na magandang hapon. Hinahanap namin ng isang wanted na kriminal na pwede ba raw niyang tignan ng likod ng sasakyan. Sabi naman ni Utang na may ililipat daw kasi silang pasyente na nasa critical na kondisyon at utos daw ito ng doktor sa kanila. Sabi naman ng pulis na magiging madali lang daw ito. Kaya nang binuksan niya at tinignan ng likod ay may kita na si Granny Mia nang nakahiga at nagpapanggap ngayon bilang pasyente habang si Shin at Kindaka ay nagtatago. Kaya matapos ma-check ito ng pulis at nakita niya na walang suspicious na mga nangyayari mga kaibigan ay dito na ito humingi ng paumanhin na sabing ayos na kayo rito. Subalit laking gulat nila nang biglang nag-beep sa napakabilis na paraan mga kaibigan ang device na nagmamonitor sa vitals ni Sakamoto. Kaya nag-alala ng husto si Aoi at napasabing darling. Nagulat din si Shin at nag-alala ng husto. Kaya itong nagtatakang pulis ay mas nagulat pa nang biglang pumangon itong si Granny Mia sapagkat tinusok niya ang kanyang karayom sa dibdib ni Sakamoto para bumalik sa pagiging stable ang vitals nito na siyang naging dahilan sa kung bakit kumilos na napakabilis ang pulis at tinutukan na ng baril si Sakamoto na sabing freeze na may marami pa raw talagang mga rason itong mga assassin na to. Kaya napasabi naman si Shin at Kindaka na ang lalaking to ay hindi isang ordinaryong pulis kasi hindi nila ito napigilan sa paglapit kay Sakamoto. Kung kaya't pinahinto naman ni Shin ang pulis gamit ang kanyang telepathic ability na naking gulat ni Boyd na may napakarami din palang tao sa labas ng kanilang sasakyan. Naayon pa kay Shin na ang checkpoint na ito ay isang trap lang daw pala. Sabi naman ng pulis na ang pag-check daw niya bilang pulis ay nagpabigla raw sa kanila na naiintindihan daw niya itong si Shin kasi suot-suot daw niya ang uniforme ng pulis kaya hindi nila inasahan na isang hindi talaga siya ordinaryong pulis mga kaibigan. Subalit mas mabilis pang kumilos si Lu at nagawang masipa ang pulis dahil na magkasabay silang nahulog. Nasabi ni Shin na Lu. Sagot naman ni Lu na Shin umalis na kayo. Ikaw na ang bahala kina boss, Aoi at Hana. So this time ay si Lu naman ang nagsakripisyo kasi muntika na sanang mapatay ng pulis si Sakamoto. Nakakayanin kaya ni Lu ang misteryosong pulis na ito? Lalabas na ba kaya ang matagal na nating di nakitang drunking fist mode ni Lu mga kaibigan? Na alam naman natin na ibang klaseng Lu ang ating makikita kapag ka na-activate ito. Well, ang isang matinding twist at intense na bakbakan ay masasaksihan natin sa susunod na video mga kaibigan kasi dito man natin tatapos yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.